those along the path are the ones who hear, and then the devil comes and takes away the word from their heart, so that they may not believe and be saved. This is one of the parable of the kingdom about the seed. Sabi nito, yung seed is what? The word of God. Masyadong general ang pagpapaliwanag dito ni Lucas. Puntahan natin, masyadong specific ang pagpapaliwanag ni Matthew. Tingnan natin. Listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message, hindi word. Si Lucas, ang pagtuturo niya, the seed is the word. Si Matthew, same parable, iba ang presentation niya. The seed, the sower, so we said the one, the parable, when anyone hears the message, what is the message? About the kingdom and doesn't understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in the heart. This is the seed. What is the seed? The message. What kind of message? The kingdom. At ang sabi, kung ikay nakikinig na mensahe patungkol sa kaharian ng Diyos, pero wala kang naintindihan, naging matagumpay ang demonyo para nakaharin. Kanina pa ako nagsasalita patungkol sa paghahari ng Diyos. Kung ngayon ay wala kang naiintindihan, wala ka pang naiintindihan, isa lang ang pwede ko sabihin sa inyo, kanina niyo pakatabi ang demonyo. Within one, when anyone hears the message about the kingdom and does not understand. Okay. Kanina niyo pa ba narinig kami sa iyo patungkol sa kingdom? Yes. Ano oras? Bago pa, di ba? Past 9. Di ba? Maski sa second session, meron pa ako. Until now. When anyone hears the message about the kingdom and doesn't understand. Naintindihan niyo ba? Amen. Amen. And does not understand. Anong paliwanag? The evil one comes and snatches away what was sown in the heart. This is the seed sown alone. Akala mo ganun lang ka simple yung, hindi simple. I want you to understand yung pinipili ng demonyong lugar. Kung sa Lucena, sentro ng Quezon, mayroong malaking seminar at ang pagtuturo ay prosperity. Kung sa Katanawan, sabay-sabayan, mayroong malaking seminar at ang pagtuturo ay about deliverance. Pagkatapos dito, sa Malitaban ng San Andres, pinapangaral ang maghahari ng Diyos. Sa tingin niyo, nasa ng demonyo? Nasa ng demonyo? Udaring ng Diyos. Kaya nakita niyo? Ang demonyo, naghahanap ng mga seminar ng tinuturo paghahari ng Diyos. Hindi siya magpapadala ng mga demonyito at demonita. Siya mismo. Ito paliwanag ko kapatid, hindi ito hermeneutical interpretation. Plain and simple. Walang pakialam ang Diyos, ang demonyo sa malalaking seminar ng prosperity. In fact, I want you to understand this. Most of prosperity seminar is stealing the greed. Sino gusto magpalain? Kung gusto mo magpalain, magbigay ka! Mas malaki palit. Naranasan ko rin yan. In fact, wala na akong naibigay yung aking iPlus. Worth 7,000, naihulog ko. Pauwi na ako, nagsisisi ako. Bakit ko ba naihulog ko? Most prosperity seminar teaching the people, if you want to receive, just give, just give. Ang problema, pag hindi planted yung principle, magbibigay ka lang pag mayroong hamon.
Hindi ka consistent. Yes. Pag nakakarinig ka lang ng mga inspiring message, mas inspired, mas malaki ang bigay. Pero pag vlog ko, walang nararamdaman, hindi ka maging consistent. That is wrong. Ito, ulitin ko. Kung may 3 seminar lang pupuntahan, tingnan mo ka ng mga mensahe. At kung marunong kayong magbasa, umunawa, mag-discern, pinaka-the best na mensahe has something to do with you growing in the knowledge of the kingdom. Pero, may malaking hamon. Kasi yan din ang pupuntahan ng demonyo. Ni Satanas mismo. The evil one comes and snatches away what was on the earth. Ulitin ko. Kanina pa kayo nabibigay. Hindi na pastor yung mga kuporma, alam na namin na Let's go. Let's go. Alam mga natin sila. That's what he said. Alam na namin eh. Hindi siya makakuha. When you are for one, you will be four-armed. Ibig sabihin, pag maaga kang nawakinan, maaga kang masasangka ka. Pero kung hindi ka nawakinan, mananatili kang ignorante. At pag inunaw ignorante ka, dyan natin mo lang hindi mo kaya. Akala mo, ilaantok ka lang. Akala na ito, pero hindi mo normal na ito. May nagpapatulog siya. pastor, andyan may pick na siya eh. Ikaw na sa alam niya. Pag makulit ang demonyo, ipaglaban mo kung talagang nasaan siya. He is not ready. Ang dadalangin siya patungkol sa paghahari natin sa inaantok ka. Dahil siya nasa ilalim, tumayo ka. Kasi pag nakaupo ka lang, nasa ilalim, may yung siya ng paa mo, hindi ka na kabigat. Tayuan mo yan. Tayuan mo sa litanya. Hallelujah. Alright. The message about the kingdom of God is the most feared message by the devil. Hindi prosperity, hindi end times, hindi healing. Ang minsan, pinakatatakot ng demonyo. Kingdom of God. The gospel of the kingdom is just a message of deliverance from Satan and death. Why? It is the most feared of the devil. Because it's also a message of societal transformation and national. This will ensure what? The kingdom of this world will become the kingdom of God. Why? Because the gospel does not only ensure personal transformation. Binabago nito kultura, binabago nito komunidad, binabago nito bayan, probinsya, hanggang Amen. bayan. Kingdom of the world will become the kingdom of God. Hallelujah! Ministry. In building a strong church, what's needed? First and the man. What kind of man? Man demonstrate consistent growth. What kind of man? Man who is able to enter into the realm of revelation. What kind of man? A man with a strong sense of pastoral responsibility. What kind of man? Disciple in the kingdom. Tapos na ako sa the message of that man. What is the message of that man? The kingdom of God. Where did he receive the kingdom of God? The message of the kingdom? He received it from a minister who has access to the now word of God. About that, gusto ko sabihin sa inyo, bihira lang yan. Would you imagine, during the time of Jesus, sa panahon nila, isa lang ang recipient. Only John. If you want to receive fresh messages, bihira lang mo ang recipient.
Pero the moment you hear, this is Christ, this is what I mean, connect. Strong, consistently. Pakisulat mo ano? Connection determine your supply. Connection determine your supply. Connection determines your supply. Ibig sabihin yan, once na nakarinig ka, nabit mo, yung mga taong may dalang sariwang mensahe, kasi ang connection na yan ang magpapasya ng mga susunod pang supply na kakadaan. Amen. Whether punta rito, sa Lucena, sa Manila, sa Baguio, sa ibang lugar, if you decided to connect, God will provide so that you become consistent. Alam niyo, noong araw, simula ko, yung mga pastor na start mag-connect, sila lang. Hindi mo isama yung asawa. Nagdaling pang people, Bisaya, saan. Pero nung makatikim, napatunayan ng Panginoon sa kanila na hindi problema ako dito. Maliliit ang church. Alam niyo ngayon, ang nangyayari, yung pastor, yung kasarawan, kasama na halos buong workforce ng church. There was a church in Samar. Yung church lang nila, may gitsi na 68 ang dumatalo siya. Isang church lang. Pag nakatikim ka dito sa pag nakatikim ka ng masarap, tatapatin ko kayo. Pag-iipan. Kung gusto nyo junk food, huwag na kayo lumayo. Kung meron Jollibee, McDonald's, KFC, nandiyan lang sa paligid. Mura lang yan. Pero kung gusto nyo ng fine dining restaurant, kasi nandiyan yung mga sariwa, masasarap pagkain, mahal na lang. Iba ang presyo ng fine dining restaurant. Huwag rin yung buffet. Kasi pag wala tayong discerning, alam niyo ba kadalasan sa spiritual sickness ng maraming pagkakaya, ang ganda yung pagkain. Alam niyo ba yun? Tingnan niyo. May sinugod sa emergency room. Okay? Anong gagawin ng mga doktor? Unang gagawin maliban doon sa pagkakas ng vital signs. Diba? Blood pressure, habang kinukuhanan, habang pinag-aaralan yung resulta ng blood chem nila, unang gagawin ng doktor, lagyan ng swero. Bakit swero? Kasi ang swero, ang pansamantalang papalit sa mga pagkain. Bakit swero agad? Kasi ina-assume ng doktor yung sakit niya galing sa pagkain. So habang hindi pa nalalaman yung sanhi ng sakit na ibibigay ng information ng blood chemical, cut off yung former food, magswero. Pag nalaman na yung resulta, saka maglalagay ang doktor ng tamang diet. Low fat, low sodium, para habang nagme-meditate ka, dapat tambalan mo ng tamang pagkain. Nung araw, nung katabata ako, mahilig ako sa titulo. Ang palatandaan ko, ako'y busog na, pag kasing tigas na ng loob, ang aking tiyan. Pag malambot pa ang tiyan, matigas pa ako. Kanan pa. Yan ang problema sa tutulugan. The tendency for us to eat everything that is offered. Pwede yan kung bata-bata. Pero kung tumatanda ka, hindi na pwede yun. Pwede ko kung tumatanda ka na, maski masarap yun, hindi na ugat. Lalo na sa market, kumain kami dyan sa market. May mga member ko kami galing Australia, pauwi na kinabukasan, initita kami.
Tigas na yung, okay na. Umihi ako ba? Para ako nasa barko. Madaling salita, makarating ako doon sa lamesa, nahihilo pa ako. Eh ako driver, manual pa yung sasakyan ko, inover para, manual pa. Ito silang nakasakay sa akin. So, pinilit ko talaga. Muwi from market, dapat sa Bikutan, doon pa lang sa tapat ng Nazareth Church sa Paranaque, pinihinto ko na. Ang sabi ko kay Asmin, bisis ko, pakitawag na sila kayo. Nagbabahan na yung mga bisita ko, taxi sila, dumating yung driver na pinatawag ko, dinala ako sa ospital, 3 days ako sa ospital. Doon ko na-realize that everything that is offered, it only what is needed. Same principle of spiritual nourishment. You need to pray and you need to look for the right spiritual nourishment. Kasi yung destiny mo dapat mag-match sa spiritual nourishment. If you are a swimmer, don't eat the diet of a wrestler. Galunin ko ha. Kung ikaw ay swimmer, huwag mong kainin at maging diet ang pagkain ng wrestler. Kasi pag inadap mo ang diet ng wrestler, bibigat ka. Pag tanong mo sa swimming pool, baka magkaroon ng tidal wave. Tawa nyo? Samantala, kung ikaw ay wrestler, huwag mong i-embrace ang diet ng swimmer. Dahil kung i-adapt mo ang diet ng swimmer, pag nahumakan ka ng kalaban mo, parang ang panali. Every destiny has corresponding diet. Pwede ba? Every destiny has corresponding diet. My theme sa upcoming semester value is leading towards your destiny. Iba ang pagkain, iba ang training ng wrestler at swimmer. Who are you? What are you called for? These questions maraming pastor natutulala. Kasi alam natin, we are called. Ano klase calling? Kaya hindi tayo relevant. Why? Yes, we know we are called. But we don't know we are calling. We don't know we are called to. Who we are called to. Okay? So that's how we go to the ministry. Hindi natin pakita ko na lang ito para matapos kayo. What is the ministry of the man? The ministry of the man, in the message of the kingdom, his ministry is, it builds the people. Maraming tao, mas pastor eh, ang gustong siya na napuntahan yung nag-bless. My ministry is not to bless. My ministry is to build. Kaya marami ayaw sa akin. Marami galit sa akin. Marami na-atake ko. Why? I'm not in the ministry of building and blessing. Ano yung sabihin niya? Now, I commit to God in the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance. The unique characteristic of my ministry is to teach you the word of His grace. Ang isipin ng word of His grace, fresh, now, relevant. And this kind of message is the one that builds you up. Because I know that when you are built up, you will be able to access your own inheritance. Hindi ako nagbibigay ng tinapay sa isda. O hindi ako nagbibigay ng isda. Ako ay nagtuturo sa paano mag-isda. Sabi nila, pagdating sa school of church, kasi akala nila, ang ministry po ay tumulong sa mga pastor kung patayo ng simbahan. Church building. Malaman nila na wala akong support ang binibigay finances, church, at sinabi ko ito ang aking ministry, hindi na nagpapatuloy.
Kasi ibang church building ang pinupusin. Now, if you are in the ministry of building, I tell you, sa halip na sumami kayo, mamumunti kayo. Okay, bakit? Ang prophetic ministry is this. See today, I appoint you over nations and kingdoms to uproot, tear down, destroy, overthrow, before you build and before you plant. Kung ikaw yung pastor na gusto mong laging pinagpapala ang kongregasyon mo, highly maintenance. At to be honest with you, maraming pastor, ayaw na ayaw masaktan ang mga miyembro. Kasi pag nasasaktan, umaalis. Ngayon, nasaktan, hahabulin, tapos ipapasipay. Bakit? Hindi naman ikaw yung tinutukoy ko eh. Yung nasa likuran mo. Balik ka na. Pampukan ka niya. Yun ang destiny. As much as possible, you want to please everyone. Ayaw ko kayo masaktan. But built-in ministry is different. Bago ako makapag-build sa inyo, makakarinig kayo ng mga salita at mga mensahe na ano, ay bubunutin sa inyo. Amen. Ano ba? May iwan ko sa akin. Ay gigibain. Ay tinatakot. Pag hindi ko kasi ginawa yun, hindi ako makakapag-build ng bago. Hindi ako makakapag-tanim. Kaya maraming nag-inclusion sa akin kasi matalas ang dila ko. At ayaw ko i-compromise yun sa akin. Kasi ang pananaw ko, let's say ngayon, ilang kailan ka, magpalagay natin 40-50. Kung gagawin bumalik ako, 20 na lang ang matira. Hallelujah, glory to God. At sa kunti na lang yun, ititrain ko. Kung kunti na lang yung pagkakainin ni Pastor Frank, mas matipid ang gastos. At mas dali ko na dalhin kayo sa lugar na malalayo. Kasi kunti lang yung nasusustahin. Kung saan yung makita ng pattern, read Isaiah 6. Isaiah overheard the conversation of the triune God. Ang sabi ng triune God, who will go for us? Narinig na Isaiah. Ang tugon ni Isaiah, here am I, Lord, send me. Basahin niyo ang banda ng grammar. Okay, sige. Pero Isaiah, habang nangangaral ka, patigas ng puso ng tao. Habang nagtuturo ka, paalis ang tao. Hanggang ang matira sa iyo, 10% kaya ako kung tinala. Nasunod sa Isaiah. Ano ito? Tanong na Isaiah, hanggang kailan, Lord? Read. Isaiah says, hanggang kailan mangyayari yun? Iba tayo mga pastor, when we preach, we're expecting na kumanda, dumami. Hindi. Sa kaso ni Isaiah, iba ko rin ni Isaiah. Isaiah, habang nangangaral ka, patigas ang puso ng mga pinapangaral mo. Habang nagtuturo ka, pakunti sila ng pakunti. Maria pa, Isaiah. Magkamali yata ako sa pag-volunteer. And then sabi niya, hanggang kailan to? Nakakita na po kayo sinulog na Padre Cacao o pag sinulog, di ba? Wala nang bunga, wala nang dahon. Pero may makikita kayo parang mga sangkay. Sweet. Hanggang suhit na lang ang makila. Sabi niya siya, hanggang kailan ko papangaral to? Hanggang suhit na lang ang makila. Sabi niya, mula sa suhit niya, ako ay muling magsisimula. Read! Isama na yan sa note niyo, Isaiah chapter 6. Hindi mo dali ang inisip ng building. Maraming amoy dito. Kasi sila yung nasasaktan. Hindi nila matanggap yung katotohanan.
I'm preaching to you the Word of God. All Scripture is God-breathed, profitable for teaching, rebuking, correcting, and training. These are the fourfold functions of the Word of God. Sa apat na ito, isa lang masarap sa family teaching. Pero yung rebuking, correcting, and training, nire-resist yan ng human nature. Kung ikaw ay blessing more than ministry, teaching ka lang. Pero kung building model ka, you need to rebuke, you need to correct, you need to kaya ang magsisimula 50 ang matatapos 10 lang. Ano? Okay. Ako na eh. Wala dito yun. Wala dito. Halimbawa, simula, okay. I challenge you. Just attend our conference in Baguio. Kami ang gagawa ng parang may mga sponsor sa inyo. 10, 15, okay lang. Pero may prayer is that. Pastor, tagalin ko na ako. Sasabihin mo si Maloy, yung pangalan Frank Zapata, hindi yung kasama ng sponsor. Yan ang mag-sponsor ng 5. Papasama pa yan. Kaya huwag kang hirit na hirit. Maghuhugot ka. It is marketplace driven. This time, when you enter into this ministry, hindi ka ng puro church. Pag-usapan. Magiging aware ka na yung parish ng Panginoon. Ang tanda? Christian parish. Okay? Church. Okay, yung konseptong yan, yung parish mo, yung parish mo, but the ministry of a builder, ang church mo hindi yung congregation mo. Ang church mo yung tao sa congregation mo. Maski hindi mo pa miyembro, hindi nila alam miyembro ka nila. So maski hindi nila alam miyembro ka nila, you are now acting as if you are the one pastoring them. I am never a pastor. I am teaching the church, but I am actively involved, mga kapatid, sa mga ministry in high places. The Lord has given me the opportunity to minister mayor, lawyer, senator. Naranasan ko during the pandemic, 4 months weekly during lockdown. Nag-Bible study ko sa isang mayor, sa isang senador, sa isang lawyer, at yung mga staff. Weekly for 4 months. Kaya nagtagal 4 months kasi wala rin sila trabaho. Captive audience ko sila. Pero nung wala na, mas marami ng trabaho. But the point is this, God allowed me to minister to people in my place. That is marketplace-driven ministry. And I want you to understand this, don't think that the Holy Spirit will only move in the church. In fact, if you're going to read Acts chapter 2, saan ibinuhos ng Diyos ang kanyang Holy Spirit? Sa simbahan? Sa templo? The Holy Spirit was put out in the upper room. The upper room is the center of business district in Jerusalem. The Holy Spirit loves to work not in the church, but in the market. Tayo lang ang nagpipilit na papasukin ulit ang Holy Spirit sa simbahan. Kaya kita nyo, pati prayer meeting natin, gusto natin, dahil yung kapit church natin, Webes ang prayer meeting, ginawa natin Webes, and we try to invite everyone sa prayer. Tingnan nyo ang mga dumadalo sa prayer meeting nyo. Mga senior citizen, kasama mga ako. Prayer meeting is the least attended in church. The Lord taught us how to invigorate prayer meeting. Wala akong maging prayer meeting sa church ngayon. But daily, may mga pamilya, almost majority of our member family are praying in their houses. Paano ko nalaman? Kasi mula po, day 1 po ng pandemic, deliver sa akin ng Panginoon. Since mga tao hindi makapunta sa church, bawat pamilya mag-build ng kanilang prayer altar.
Mula nung until now, tuloy-tuloy po yung family praying together. Kasi ang sistema namin, pagkatapos yung mag-pray, picture. Either grouping or selfie. And then, ilagay nyo, that praying pag nag-post. Kaya po kami sa church, meron po akong may group chat, the City of the Lord, every night, every day, nagpo-post yung mga family who are praying, then praying. It's a reporting form na isang pamilya ay nagpipray. Ang isang maganda na tuklasan ko, kasi during the time, I think the first 3 months, pati mga anak ko nagtatrabaho, dapat sa bahay na. Pero nung lumuwag, pumunta na sila sa Manila, nasa Cavite ako, we can continue our family altar. You pray in your house, mag-pray din kami sa Manila, kami sa Cavite, kayo sa Manila. So, nag-pray kami, after the prayer, natawag ko? Screenshot. Screenshot. Doon sa cellphone, and then selfie, and then post the praying. Mula mga nandito. Hindi lang po group chat ng church namin, kundi lahat ng pastor under ng school church builder, mayroon din po kami group chat. Hindi ka pa kasama sa ano? Pastor? Ano po? Hindi ka pa kasama doon sa SCB Family Altar. We will invite you para makita nyo how many pastors family are praying. And each pastor na kasama sa group chat, meron din silang sarili prayer altar, church nila. Pero Pastor, di pa po kasama doon. Pero gusto ko sabihin sa inyo, ginagawa na po namin sa church yan. Marinig ko po, wow. Kasi mahalaga po ang tingin namin sa panalangin. Meron lang din po kami prayer altar every family. Wow. Na ganun din po ginagawa sa screens yan. Sinesend po sa akin. So, ang nangyayari ngayon, ang prayer, araw-araw. At ang maganda, hindi lang senior citizen ang kasama. Pati yung mga pamilya na nasa abroad can be included. Isa sa tatalakayin ko sa Bible is about the importance of family altar. Because one of the destiny of the church is to be, the church is still to produce godly generation. After the flood, makinig kayo, after the flood, the first thing Noah did is to build an altar. That is the first thing Noah did, build an altar. And from Noah, he started to produce a godly generation. That is our destiny. Okay? Fast forward natin. Marketplace are not for the immature or children. Kasi tapo ang ministry nito, matindi ito. That's why, hindi natin magagawang magkaroon ng marketplace ministry kung tayo mga pastor hindi magpapatrain dito. It follows a rebuild pattern. Another characteristic of ministry, it builds a people, it is marketplace driven. Pangatlo, it follows a rebuild pattern. Ano yung framework? Ano yung pattern na sinusundan mo? No, surprisingly, maraming lingkod ng Diyos, walang sinusundan pattern. At kaya walang sinusundan pattern, ano ang kadalasang approach natin sa ministry? Sabihin experiment. Trial and error. Hindi pwedeng trial and error. Because you are going to experience the trial because of your error. You will always suffer the trials of your error. Tingnan nyo to, ha? Then have them make a sanctuary for me and will dwell among them. So God told Moses, build me a sanctuary, a tabernacle. Why? Because I want to dwell in the midst of my people. Tama? Make this tabernacle, you know, it's furnishing what? Exactly. Like the pattern I will show. Okay, kayo, kano kasi close ito. Ayaw ng Diyos ang kaya-kaya. Iba pa simbahan natin. It is your job as a pastor to secure the pattern of God. Exactly like the pattern. Why? I want to introduce to you who our God is. Our God is a meticulous God. What do you think about? Our God is a meticulous God.
ibig sabihin, mali tayo siya. Perfectionist siya. Anong bagay na pinagagawa ng Lord sa'yo, gawin mo ito ayon sa gusto niya. Hindi ayon sa gusto niya. Pag ginawa mo, ang simbahan, ginagawa mo ayon sa gusto mo, walang obligation ng Diyos. Bibigay kailangan mo. Kaya mas anong prayer mo, anong fasting mo, hindi ito ipupubay. Pero kung nahit mo, yung gusto ng Panginoon, pinagagawa niya, at ginagawa mo ito ayon sa gusto niya. Kasi hola na may mga taong batipusin ka dahil ayaw nila yung ginagawa mo. Obligasyon ng Diyos na suportahan ka, obligasyon ng Diyos na sustenta. Amen. Amen? Amen. Now, what is the pattern of pastoring na kailangan natin? Jesus himself is following a pattern. He is a priest. Pero tandaan nyo, even Jesus follows a certain pattern. Ang sabi dito, it is declared you are a priest forever. Sino tinutukoy niya? Si Jesus. After the order of Melchizedek. Maski si Jesus, mayroong sinusundang pattern. Ang pattern ng pagpapasto na sinulan ni Jesus, Melchizedek. There are three example of priesthood. Mayroong tinatawag na Aaronic priesthood, mayroong Midianite priesthood, mayroong Melchizedek priesthood. Of the three priesthood, Jesus' priesthood was patterned after the order of Melchizedek. If I'm going to ask a question, what is the pattern of Melchizedek? Kung hindi nyo alam, 99.9% you are not separated in the priesthood. Kaya stressful na ito. Gawain ko sa inyo, it took me 3 days, 3 full days para ituloy yan. Ang sinasabi ko sa inyo, how important pattern is. Jesus followed a pattern of priesthood. Sa Tagalog, si Jesus ay merong sinusundan paraan ng pagpapastor. Ang paraan ng pagpapastor niya ay sinundan niya yung pagpapastor ng Israel. Sino si Melchizedek? Melchizedek is not only a priest, he is a king. Pakipitik ng kaligid. Kung hari ka, may mga tao sa paligid na lumalapit sa iyo. Ano po yun, mahal na hari? Hindi ko rin. Kung hari ka, may mga tao lalapit sa iyo. Tatanungin ka, ano po ang kailangan niyo, mahal na hari? The moment you enter into this priesthood pagkapastor, na nasecure mo yung stature ng king. Hindi ka ng pastor, hindi king. Ano man ang kailangan nyo, gagawin sa inyo, on or before time. Nakikita nyo itong sasakyan ito. Mayroon ako mga sasakyan before. Ang pinalitan ko yan ay Nissan Urban. Ang medyo ng minisi ko, biyahe mo ng biyahe. Okay? Meron ako sa amin tinanggap ng lockdown, umikot halos sa mga Pilipinas. Kontento na ako doon sa aking Nissan Urban. May isa kong tao na nagmana sa akin. Pastor, gusto ko ikaw ay komportable. Palitan natin yung sasakyan. Ang gusto ko lang naman is, o di ba, nilito okay lang na, renovate natin, gawin natin championship. Hindi, palitan natin yung sasakyan. Pinalitan yung pinalitan. O di ba tumayo? Tapos na yung mensahe, tapos na yung assignment ko, binabalik ko. Binabalik ko, no? Bahala ka naman sa sa'yo. Hindi ko hiningin. Sabi sa akin ng tao, bahala ka. Then I understand, meron ako narinig dito. You don't need to own it. Just use it. Ang maganda, dahil hindi amin yan, pag PMS, sila sumasagot. Pag may problema, sila sumasagot. That's stewardship. You don't need to own it. Just use it. Pero dahil ako nagdidesisyon kung sino gagamit, saan gagamit, parang akin na rin. Ilang beses mo na siya nasa ulian. Ano yung paggabi? Maganda niya, wala nakalagay ng for official use only. I can use it for my personal use.
Tuloy? You know, when you enter into the president priesthood, lahat na kailangan nyo. Hindi na pinakita mag-fasting ng matagal. Mag-pray ng matagal. It shall be added unto you. Amen? Dati pag nagsuseven na ako, sinasagot ko talaga pagkain eh. Andito pa kaya ang verse ko. Maghahapon ako. So meron tayong 70 papakainin at isa, nagtasos tayo halimbawa ng 300 per head. Sino sa inyo gusto mag-sponsor ng 300,000 naman? So, I'm very grateful to God, doon sa church na nag-interview. Pero hindi ko na ginagawa. Kasi iba naman ang paraan yun. Kasi si Pastor Pang, kasi maganda ito na. Ito kumakilig kayo. Pastor Frank, sabi ko sa kanila, nung nagsisimula ako sa Body of Christ, ang sumusuporta sa akin, members, kung pupunta ako sa isang lugar, papakainin ko, kung ang isang tao gagasos ng 300 sa pagkain, sasabihin ko sa mga miyembro, sino sa inyo ang gustong sumagot ng 3 o 5 pastor sa pagkain? Kaya pag-alis ko, equip na ako, empowered na ako ng Diyos. Pero ngayon, mukhang iba, kasi matagal na hindi ginagawa yan. Mukhang ngayon, ang ginagawa nila, may mga pastor na same heart sa akin. Sila ngayon ang nag-iisip kung paano pakainin ng pastor. Hallelujah! Hindi na ako nag-iisip na nag-release ang pan. Kung kumakain lang, Frank Sinatra, sa Panta. Pagkapakain Sinatra sa Panta. If God is able to raise up people like Frank sa Panta, Sam Dahunan, to embrace yung ginagawa ng dati ng mga member, mas marami pa tayo mapupunta. Amen? Ano po? God knows how to provide. Ay, ito ang pattern. Ang pattern is provided by a person. Yung person na walang bali, hindi yung patay, ha? Ang sabi ni Paul, whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me, put it into practice. Bago sabihin sa akin, Pastor, ang mentor ko si Benny. Pinala ka ba ni Benny? Nakakuusap mo si Benny. Pastor, ang mentor ko, Maurice Rulo. Bakit ko nasabi? Kasi lahat ng libro ni Maurice Rulo, mayroon naman. That's a mentoring. Because impartation will only take place in the context of relationship. Walang impartation na libro. You can be inspired, you can be informed, but impartation, nangyayari lang yan through personal relationship. Brethren, join in following my example, and love those who sow as you have for us as a pattern. You want to follow somebody. He should be alive, and he should be your example. Join with me. What? In following my example. And not those who so walk as you have for us. Mahirap sumunod sa isang halimbawang hindi mo mahawakan. Mahirap maging halimbawa ang libro. Dapat ang susundan na halimbawa, buhay. Pwede mo ma-text at nag-reply sa iyo. Pwede mo matumapa. Para, kung may kang gusto matutunan, matuturo, o kung ikaw i-review, mag-review mo siyang i-review. Who provides for us a pattern for living in ministry? To be honest with you, mayroon akong narinig. Sabi, karamihan sa mga pastor sa Pilipinas, orphan. Walang tatay. At ang mga orphan na bumuhay lang sa tira-tira. Ulimos. I started pulling the ministry. Praise God. Andito mga elders ko, hindi ako magsisinungaling sa harapan nila. Probably, for the glory of God, I am one of the wealthiest pastor in the Philippines. Mahirap magsalita, mahirap mag-iba, pero yun talaga ang nature ng pagpapala. Some boast in chariots, some boast in horses,
para i-boost in what the Lord has done. So kung iisipin niyo po na mayabang, okay lang. Ang sinabi ko sa inyo, tatatangan. Nagsimula akong mahirap. And the grace of God, God put me in this situation where others testify. Si Pastor, pinagpala. Salamat po sa pagkakataon. Pinagpala namin upang maituro ko po yung the kingdom of God and the church that Jesus built. Tayo natin tayo. Masalamat tayo sa Panginoon. Ano ba po ang napakinggan ninyo, natutunan ninyo, nagbigay ng inspirasyon sa inyo. Buksan nyo ang inyong mga bibig habang kailangan po ay personal yung pasalamatan ng Panginoon. Sa inyong pagpapasalamat sa Panginoon, marinig nyo nawa ang sarili ng boses. Come on. Open your mouth, let your voice be heard, be grateful to God.